Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin kung ano mga mensahe ni Gemini. Paunang mensahe po ay memory. Ayan, Gemini. So maybe yung iba sa inyo ngayon nagkakalkal kayo ng ng mga album ninyo, no? Maaring ganun. At ayun nga, tinitignan-tignan ninyo ngayon yung inyong mga remarkable experiences na nakaprint, kumbaga parang gano'n, no? With your family or mga mahal niyo sa buhay, no? Mga kaibigan din, maaaring gano'n. Kaya nagre-reminisce siguro ngayon si Gemini. So what else? We have eternal love. Wow, napakaganda naman ito. Maybe you are meeting your soulmate na sa ngayon, Gemini, no? Maaring yung soulmate na yan could be the person na magiging jowa ninyo, magiging asawa ninyo, maaring ganon. It is also possible, no? Super possible na siguro nasa relationship na kayo ngayon with your soulmate, hindi ba? Who knows, diba? Siya na pala yung inyong eternal love at siya na ang inyong kasama sa buhay sa ngayon. We have natural disaster. Ayan, so parang ang iba sa inyo dito, na-pick up ko, maybe there are troublesome situation, challenging situation na na-encounter kayo or na-encounter kayo, and huwag kayong mag-alala, no? Huwag kayong mag-alala because you are going to survive that situation. Kung ano man ang disaster na yan na nangyayari sa buhay ninyo, kung ano man yung frustration, disappointment, no? Siguro na nararamdaman ninyo at this time dahil nilalabanan ninyo, sinisikap ninyong malampasan kung ano man ang unos na yan sa buhay ninyo, kung ano man yung storm na yan na nangyayari sa buhay ninyo, rest assured that you will be able to survive, no? Alalahanin ninyo, hindi natutulog ang Diyos, hindi ba? God is always watching us, no? God knows what is best for us, diba? Kaya huwag kayong mag-alala, no? Lilipas din yan, diba? Nga, kahit nga yung napakalakas na bagyo, yung totoong bagyo, 'di ba? Yung natural disaster na bagyo, even super typhoon 'yan, 'di ba? Tumitila din, tumitigil din, natatapos din. Ganon din yung mga unos sa buhay natin. Ganon din yung storm na nangyayari o dumadating sa buhay natin. May katapusan din 'yan. 'Di ba nga, everything is temporary. Nothing is permanent. Nothing is set in stone. Kaya lahat ay magbabago. And even yung mga disaster sa buhay natin na dumadating, lilipas din yan, no? You will be able to survive that, okay? Kaya, kapit lang, no? Laban lang sa buhay, continue to fight, diba? Pasasaan ba at matatapos din ang kung anumang problema, kung ano man yung mga challenging situation, ano man ang mga obstacles na yan. Just keep your hope and faith alive because one day, that will be gone. One day, matatapos din yan. Kailangan lang natin na magpasensya, magdasal, at magsikap, no? Gawin natin kung ano mga maaari nating gawin para malampasan natin ang mga problema. Okay? So, we have nightmare. Ayan, some of you dito, siguro nagkakaroon ng nightmares because maybe it's the stress, no? Na nararamdaman ninyo, ginigising kayo niyan in the middle of the night, no? So, maaaring ganun ang ganap. Ang iba sa inyo dito, maybe talagang nahihirapan sa disaster na to na nangyayari sa buhay ninyo. Maybe talagang merong stress na sobra-sobra, no? Anxiety, physical, mental, emotional stress siguro ang nararamdaman ng iba sa inyo. As in, talagang maybe may suffering talaga na nararanasan, no? Ang iba sa inyo dito, Gemini, because of whatever this disaster sa buhay ninyo na nangyayari. Kaya, Gemini, kapit lang. Okay? Lagi lang kayong magdasal. Wag na wag kayong susuko. Wag na wag kayong bibigay, no? Dahil alalahanin ninyo na kahit ano man ang problema dumating sa buhay natin, laging merong solusyon yan. It might not come, solution might not come right at the moment na gusto ninyong masolusyonan ng problema.
but rest assured that solution will come towards you. There will always be breakthrough, no, na dadating at dadating yan. Kaya kapit lang, laban lang, magdasal lang kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Okay? So just always think of what is the possible outcome, no? Best possible outcome para yun talaga ang ma-attract ninyo towards you, no? So what else? We have adventure. Ang iba sa inyo dito is going to explore different avenues, different places, different things, you know, dito sa buhay ninyo. Maybe you're going to start a new path dito sa buhay ninyo. Ano, Gemini, posible, no? Posible na kung ano man ang natural disaster na to sa buhay ninyo, ano man yung nightmare situation na to, that might come to an end, no, Gemini? Kasi may new beginning energy ka dito. Meron kang bagong i-explore, meron ka ditong bagong path na tatahakin. So this could end na around this time or soon, no? Kasi nga meron ka nang sisimulang bago eh. You're going to take risk, you're going to explore something new dito sa buhay ninyo, kaya most likely talaga tatapusin mo na to. Maybe, no, ito na yung period we're in, mahahanap mo na din yung solusyon sa inyong mga problema. Okay? Some of you is going to travel at this time, no? Maaaring mag-a-adventure talaga kayo din sa ibang lugar. Maybe, gagawin nyo na or pupuntahan nyo na yung mga lugar na dati ayaw nyong puntahan. Pero ngayon, maybe maglalakas ng loob na kayo na puntahan na. You have live and learn. Ayan. So, ang iba sa inyo, this could be life lessons, no? Maybe with this, pangyayari sa buhay ninyo, with this one as well sa nightmare energy. Maybe there are a lot of things that you're going to realize at this time. Maaring marami kang matututunan dito, marami kang marirealize dito, no? Maybe you're going to learn a lot of life's lessons dito. You're going to gain a lot of wisdom dito sa buhay ninyo, Gemini. For others of you, this could be you going back to school. Maaring mag-aaral ka uli, maaring mag-expand ka ng inyong knowledge, ng inyong studies. Maaring ang iba sa inyo nag-online courses. Maybe ang iba sa inyo dito are taking crash courses. Maybe ang iba sa inyo dito are attending workshops, seminars, mga convention siguro. Maaring may mga pupuntahan kayong ganon. So good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Libra. Paunang mensahe po ninyo ay collaboration. Ayan. So parang meron ditong pagsasama-sama, no, ng isang grupo for a project or for strategizing or for planning, no? So maybe this is work related or maybe school situation ito. So maaaring gano'n ang ganap. Pwede rin, no, na magkakapamilya to yung magko-collaborate dito, maybe regarding a business, no, family business. Aring link sa ganyan ngayon yung pagko-collaborate ninyo with another family member. So maaaring gano'n ang ganap dito for some of you. So maybe meron ditong pagtutulungan talaga, no? Pagtutulungan ng mga a group of people, no? Working on a project. So what else, Libra? Natural disaster. Ayan. So ang iba sa inyo dito, Libra, maybe nafo-frustrate kayo about something. Maybe sa buhay ninyo, merong mga obstacles ngayon. May mga problema sa ngayon na parang overwhelming ang dating sa inyo. Parang siguro, maaaring nahihirapan kayong i-address ang kung ano man ang problema na to. So, maaaring ganon. Pero huwag kayong mag-alala, Libra. You'll be able to survive that, no? Alalahanin ninyo na wala namang problema or challenging situation na binibigay sa atin ng Divine Universe na hindi natin kayang solusyonan or hindi natin kayang lusutan or hindi natin kayang i-survive. Hindi ba? Kaya, ano lang kayo, stay put kayo, no? Stay put, continue to fight, no? Keep your hope and faith alive. Lagi,
at pasasaan ba? Breakthrough will come in. Okay? Solutions will come in. Solutions will show itself. 'Di ba? Kaya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang. Alright? Continue to fight. Kasi, ganun talaga ang buhay. Hindi laging perfect. Hindi laging masaya. No? At some point in our lives, meron dadating at dadating na mga obstacles, and that is part of our soul's journey. Parte yan ng buhay natin. Kaya we need to learn to live with those, no? 'Di ba? Kasi hindi nga perpekto ang lahat. Kailangan natin din ng mga ganyang bagay para maturuan din tayo kung paano tayo mas magiging matatag, mas magiging pasensyosa, on how to be resilient, yung mga ganon. So, they are also there sa buhay natin for a purpose, no? Kaya kapit lang, laban lang sa buhay, Libra, pasasaan ba? One day, you know? Lahat ng obstacles will be gone. Lahat ng mga problema will be solved. Okay? Yun nga lang, kailangan natin sometimes na magpasensya. And we need to wait because lahat naman ng bagay, di ba, nangyayari in divine order and timing. Hindi sa ating timeline, no? Hindi sa timing natin, but in God's perfect timing. Kaya, sometimes, you know, hindi talaga mangyayari kung ano yung gusto natin. Di ba? Hindi dadating sa panahon na gusto nating masolusyonan ang problema. Di ba? Hindi dadating ang solusyon sa timeline na gusto natin. 'Di ba? Kaya laban lang, hintay lang, no? Gawin lang natin kung ano ang nararapat at kung ano yung sa tingin natin ay magagawa natin, makakaya natin magawa para masolusyonan ang problema. So we have evidence. Yan, some of you are maybe siguro detective kayo or maaaring may iniimbestigahan kayo, no? Maaaring sitwasyon ito sa trabaho, could be situation sa relationship ninyo, maaring nagagather kayo ngayon ng evidence, no, para sa person ninyo, maaring may ganon. And of course, this is not going to resonate with everyone, Libra, so this is, kunin nyo lang, kung ano yung magra-resonate sa inyo, kunin nyo lang kung anong sumasakto sa inyong sitwasyon. But ang napipick up ko dito, some of you are, acting as detective, no, maaring nagre-research kayo, nagtatanong-tanong kayo, you're gathering information, you're gathering evidence dito kung ano man, no, para mapatunayan ninyo na or ma-confirm ninyo ang duda ninyo, no? So maaring may ganong ganap, may extra effort kayo para makahanap kayo ng proof talaga para maipaglaban ninyo kung ano yung sa tingin ninyo ay tama, no? Na akala ninyo. So we have daydream. Ayan. So, ang iba sa inyo dito may need to step back a little, no? Doon sa inyong iniisip, no? Sa inyong daily routine, yung mga ganon. Kasi parang kayo ngayon, one way of manifestation yan yung daydreaming, yung parang ini-imagine ninyo kung ano yung gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo. You're putting yourself into it, no? As if parang nangyayari na, ganun yun yung daydreaming. So maybe that's what you are doing right now. Maybe unaware kayo, 'di ba, na that is one tool of manifestation, pero ginagawa ninyo yan, parang ganun, yung parang yun lang, ine-envision nyo lang kung ano yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, no? At maybe unaware kayo, no, na that is one tool, no, ng manifestation. So good luck to that. What else? Kasi minsan, no, parang din, yung pagdi-daydreaming, parang one din yan, one way of distracting yourself, no, sa routine ninyo, or gusto nyo lang na magpahinga muna kayo sa pag-iisip ng kung ano man, kung nag-focus kayo sa trabaho, yung gano'n. Tapos minsan tatalikod lang kayo sa lamesa ninyo, 'di ba? Magmumuni-muni saglit, and ayan na, nagde-daydreaming na pala kayo. So we have accident. Ayan, so mag-iingat kayo, Libra. Okay? Mag-iingat kayo kasi maaring may ganitong sitwasyon ng iba sa inyo dito, no? Kaya ngayon, no, if this is not happening yet sa buhay niyo, may panahon pa kayo para mas mag-extra ingat kayo, okay? Maging aware kayo lagi kapag lumalabas ng bahay or kung ano man ang ginagawa ninyo, even inside the house, diba? Be careful. Extra careful kayo para hindi kayo
magkaroon ng ganitong sitwasyon. Okay? Para maiwasan. So, we have confinement. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, parang, parang feeling ninyo, trapped kayo or nakakulong kayo, no? So, maybe, ang iba sa inyo dito, hindi kayo, alam mo yun, yung parang hindi ninyo na-i-express siguro ang sarili ninyo. Parang siguro, hindi kayo nagiging kayo. Alam mo yun, you're being prevented to be you. You're being prevented to express yourself, express your opinion. Diba? Yung express ninyo kung ano kayo, kung sino kayo, yung gano'n. So, maybe gano'n ang ganap dito for some of you, no? So, maaaring someone or something is preventing you to be yourself. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, po na mensahe po ninyo ay imagination. Ayan. So, napakaganda nito kasi parang papaganahin ninyo dito yung imagination ninyo. And you know, yung imagination is one way of manifestation, no? Kasi kung ano yung gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo, ano yung gusto ninyong ma-experience or makita ninyo sa inyong 3D reality, you know, you can use your imagination, no? In order for you to help that, kung ano man yung gusto ninyong makita sa 3D reality nyo na mag-come to reality nga, kumbaga, di ba? So, when you are using that imagination as a tool for manifesting things sa buhay ninyo, imagine ninyo yung kung ano yung eksaktong sitwasyon na gusto ninyo. Anong mga elements na nandyan, no, sa gusto ninyong makita, no? At imagine ninyo yan at isali ninyo, ilagay ninyo yung sarili ninyo doon as if it is already happening, no? Yung ganon. So, let's say for example, no? Example lang to, Aquarius. Maybe you are manifesting a brand new car, 'di ba? Gusto ninyo magkaroon ng bagong sasakyan, gusto ninyong bumili ng sarili ninyong sasakyan or bagong sasakyan. Let's say for example, you want let's say for example, you want a white car, no? Maaring SUV. Gusto ninyo anong brand ng SUV ang gusto ninyo, 'di ba? Gusto ninyo puti, gusto ninyo Toyota, o anong brand man yan, kung anong gusto ninyo, imagine ninyo yung eksaktong sasakyan na gusto ninyo and ilagay ninyo ang sarili ninyo dyan sa sasakyan as if kayo yung nagda-drive. Titignan ninyo yan, no? Ganon ang paggawa ng imagination na to as a manifestation tool, no? Gamitin ninyo ang imagination para matulungan ninyo ang energy, no, na maging realidad kung ano man yung gusto ninyo, kung ano yung ine-envision ninyo for yourself, okay? So, what else? We have third wheel. Yan, Aquarius. For some of you, maaring kayo ang third wheel dito. Maari din naman na hindi. Okay? Maari din naman na there is someone in between you and your person. No? Yung ganon. So, maybe ang iba sa inyo dito, it's either kayo yung nag-flirt, no? Or maybe kayo yung fini-flirt ng iba. Maaring ganon. Or someone is flirting your person. Maaaring din ganon. But, of course, this is not going to resonate with everyone. Okay, Aquarius? Just take as it resonates. Kung hindi sumasakto sa inyong sitwasyon, wag ninyong ipilit ang mensahe na to sa inyong sitwasyon. Because ibig sabihin yan, hindi yan para sa inyo. Okay? Kaya just leave it like that. Alright? Kasi ibig sabihin yan na that is for someone else. Alright? So, maaari din na ang iba sa inyo dito, Aquarius, is pinag-iisipan lang din ninyo ang inyong person. Okay? Maaring nagdududa lang kayo na maaring meron third party, no? So, in that case then, gamitin ninyo yung inyong radar. Gamitin ninyo yung inyong pag-iimbestiga. 'Di ba? Before you make a decision or before you say something to your person, make sure na meron din kayong ebidensya, hindi ba? Yung para malinis, 'di ba? Para hindi kayo yung lalabas na parang nag-aakusa lang, no? But before you say something, before you discuss something,
ayun nga, tignan ninyo kung ano yung kailangan ninyong gawin para ma-prove din ang inyong hinala, hindi ba? Para hindi naman judgmental ang datingan dito, okay? So, use your own discernment and judgment on that situation, okay? Aquarius. We have family. Ayan. So, maybe ang iba din sa inyo dito is focus on your family. Maybe ang pinoprotektahan ninyo dito yung inyong pamilya, no? Iniisip ninyo dito yung kapakanan ng inyong mga anak. Kung meron na kayong pamilya, may sarili na kayong anak, yung mga ganon. So, maybe ipaglalaban, no? Kung meron ditong third party na nangyayari, ipaglalaban ninyo ito, no? Because you want to protect your family, you want your family to keep your family whole, yung ganon, ano? So, what else? We have care. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maybe may bagong baby, ano? Maaring you are taking care of your new baby, or maybe may parating, no? Na bagong baby. So, siguro manganganak kayo, or maybe nagbubuntes ang iba sa inyo dito, Aquarius. Kung hindi naman kayo yon, maybe yung person ninyo, maybe ang manganganak or nagbubuntes sa ngayon. So, feeling ko din ang iba sa inyo dito is going to be a brand new parents, no? Brand new parent, paring gano'n ang ganap. So, in that case, congratulations, no? So, talagang for others of you, dahil meron din tayong family, maybe nagsisimula pa lang kayong bumuo ng sarili ninyong pamilya. So, maybe kung mag-welcome kayo ng baby sa ngayon, maybe first, ano ninyo yan, firstborn ninyo, no? So, congratulations. May profession, yan. So, ang iba sa inyo dito is going to, embrace a new profession sa ngayon. Parang napipick up ko dito, kakagraduate lang ng iba sa inyo sa culinary, no? Or any related course, maaaring ganon. So, ang napipick up ko din dito, ito na yung kung ano man yung expertise ninyo sa ngayon, kung ano man yung talagang linya, no, ng pinag-aralan ninyo, maaring yun talaga ngayon ang trabaho din na makukuha ninyo. So, you are very lucky and blessed. What else? We have loneliness. Ayan. So, nalulungkot ang iba sa inyo dito, no? Nalulungkot. Maaring ina-isolate ninyo ang sarili ninyo sa ngayon. It's because you want to be by yourself. Sa ngayon, you want to be alone dahil malalim siguro ang iniisip ninyo, Aquarius. That could be related to family issues. That could be related to this third wheel energy if there is ganyang sitwasyon para sa inyo. Ano? So, maaring yun, nagmumuni-muni kayo. Gusto ninyong mag-isa. Gusto ninyong mag-isip. Gusto ninyong i-digest ngayon ang mga nangyayari so that you can also decide, no, or you can also think about what you need to do, no, sa inyong sitwasyon or paano ninyong haharapin ang sitwasyon na ito, no? So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.